Wala siyang ambisyong maging presidente. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa payo ng kanyang ama na huwag nang tumakbo sa pagkapangulo. Kumpiyansa naman ng bise na tiwala pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng ulat na may lamat na ang unit team. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa gitna ng mga isyu kaugnay sa umano'y lamat sa unit team, para kay Vice President Sara Duterte, walang pagbabago sa samahan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. We're okay. Well, I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr. Yan ang iginiit ng pangalawang Pangulo sa panayam sa kanya ng media matapos ang kanyang talumpati sa pagdiriwang ng World Children's Day sa Quezon City kanina. Tinanong din namin ang bise kaugnay sa umuugong na pagsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Pero tumanggi muna siyang magkomento. Maglalabas daw ng pahayag ang kanyang tanggapan sa tamang panahon. Yes, we are currently doing our due diligence about this one, and then we will release a comment in the appropriate time. Sa isang panayam naman kay House Speaker Martin Romualdez habang nasa Amerika kasama si Pangulong Bongbong Marcos para sa APEC Summit, sinabi niyang hindi na pag-uusapan sa Kamara ang impeachment kay VP Sara. We're not aware of any. There's been nothing filed. There's no news of that. Noong nakaraang linggo, pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si VP Sara na wag nang mag-ambisyong tumakbo sa pagkapangulo. Sa gitna ito ng mga issue sa pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ni VP Sara. Sagot lang dyan kanina ng kanyang anak. Hindi ko naman talaga ambisyon ng tumakbong Vice President, and lalong-lalo na ang President. Alam niyo naman lahat yan na sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong President. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Biyaheng Mindanao si Vice President Duterte ngayong araw para maghatid ng tulong sa mga biktima ng lindol. Ang pangalawang Pangulo ang nanguna sa pulong ng disaster officials kahapon habang nasa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa 30th APEC Summit. Pupunta ako ngayon. Pupunta ako sa Jensan at sa Glan. Bibisitahin namin yung mga pamilya ng namatayan at yung mga injured na nasa hospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.